Good morning, good afternoon, good evening. Martes po dito ngayon. Nakaligo ng peg. Magluluto ako ng egg para sa almusal. Tapos meron pa akong isang tinapay kasama sa dinefrost ko kahapon para sa baon ng mister ko ngayong araw na ito. So, lutuin natin yung egg. Ako ng coffee. Yan o. Puno yan. Pero syempre hindi ko lalahatin. Mag-isa lang kasi ako mag-aalmusal. Wala yung mister ko. Before I forget, maglalabas ulit ako ng tinapay. Para naman to sa baon niya bukas. I-ready ko na. Kasi frozen. Let it go, let it go. O kaya, siguro 4 na, para sigurado. Kasi kung minsan gusto niya rin kumain, labas ko na. Ayaw nating ma-overcook itong itlog, kaya i-off na natin. Masarap kasi yung pula ay wag titigas, diba? Off na rin natin ang ilaw kung hindi naman ginagamit. So, ito po yung mga tinapay namin na nakastock. Alam niyo, masaya ako na marunong ako, na natuto akong mag-bake. Thank you, YouTube. Thank you sa mga nagpo-post ng mga ganitong klase ng vlogs. Mga baking, cooking. Isipin nyo nung panahon, wala pang mga ganyan, walang technology. Umaasa lang tayo sa libro, sa recipe book. Hindi mo naman nakikita kung paano ginagawa. Nakalagay lang, sinusulat lang. Susundan mo yung babasahin mo isa-isa. Isipin nyo yun. Samantalang ngayon, merong nakasulat, meron ding demonstration, di ba? Sa demonstration, importante rin yun. Kasi yung kung paano yung mga moves nila, kung paano yung ganyan, ganito, paano inaano yung cream, 'di ba? Pag bini-whisk nila yung cream, kasi madaling sabihin i-whisk o paano ba ilang, kasi habang nagsasalita sila sa cooking vlog nila, sinasabi nila kung ilang seconds yung ganyan, dapat mahina muna. Tsaka ho yung puti ng itlog, 'di ba, pag bini-whisk yun, nagiging ano din, nebe. Nebe kasi ang tawag dito, parang snow. Ganon din, no? Ina-apply din yun kapag gumagawa ng ganon para sa cake. Bago pa man pala yun ang ano natin, discussion natin, ay mag-aalmusal na ho ako. Yan. Itatabi ko muna ito sa container. Itong mga tinapay, i-re-ref ko. Mandi-defrost na rin naman yan kasi wala na sa freezer. Tapos, so aalisin ko na agad ito. Kita nyo, lutong-luto na yung itlog, saglit lang. Ayoko pa naman na maging ganito katigas yung pula ng itlog. Tumigas na tuloy. Iwanan ko muna yung tinapay dyan para uminit pa. Habang iinitin ko rin ito, aking milk. Tapos meron tayong favorite butter. Konti na lang ito. Busin ko muna ito bago ko lagyan ng bago. Siyempre ho, ganun para. Minus, please. Per favore, minus. Alam nyo, maiksena itong pusa ko. Dito na naman siya. Dahil, ibababa ko. Kasi kapag ganito nagbablog ako, nakakahalata na ako. Pag may kausap ako, ganun din. May eksena din siya. Ano bang pwede natin pagkwentuhan ho ngayon? Yung tungkol dito sa taas namin. Ginawa ko itong bed and breakfast pala. Kaya pala, kung napapanood nyo, o baka hindi naman, kasi hindi pa naman ako masyadong
maraming videos na nakapublish. Ang mga videos ko, nagsimula akong gumawa ng YouTube channel 3 years ago pa yata. Pero sinisave ko lang yung mga videos ko, karamihan doon naka-private. Yung mga pasyal namin, punta namin sa Florence, punta namin sa mga iba-ibang lugar dito lang naman sa malalapit sa Italy lang. Wala akong maalala ni isa sa ngayon, pero anyway, yung mga importante doon sa Pisa, tapos sa Viareggio, yung pala sa Assisi, maganda doon. Na-document ko yung mga yon. Tapos yung Umbria kasi ang region. Perugia, gawa ng chocolates. Tapos, yung mga pinuntahan pa kami. Yung iba malalapit lang naman dito. Yun ang medyo malalayo, yung mga nabanggit ko. Tsaka yung Florence. Yun ang malalayo. Anyway, dino-document ko yun. Tsaka yung mga museums. Magaganda kasi pag nakakapasok, magandang tingnan yung loob. Tsaka yung may mga castles dito na mga sinauna pa. Nakapasok naman kami dun sa iba. So, nakita ko yung loob na videohan ko rin. Tsaka kung lalawak, alam nyo yung mga gano'n na mga tawag. Since na hindi na ako nagtatrabaho ngayon, naisipan kong mag-daily vlog. I-document yung buhay ko rito as a retired housewife. Dati kasi nagtatrabaho pa ako kaya wala akong masyadong oras para gawin to. Dahil hindi naman madali dibang mag-vlog. Alam niyo ng mga vloggers at mga content creators pala. Matrabaho. Lalo na siguro yung iba, may mga iba pang inaasikaso. Marami silang sinasacrifice para lang makabuo ng isang content. Kaya sana bigyan natin ng konsiderasyon, mag-subscribe tayo pag gusto naman natin ng isang vlogger o kaya mga contents niya. Para naman magkaroon ng fruit yung effort, yung hard work. Kain po tayo. Sabi nga, hindi daw mapipilit ang isang tao. Kahit anong please subscribe, please share, like. Ako, siyempre matutuwa ako kapag may nag-subscribe, may nag-share, may nag-like. Pero kahit anong sabihin ko, pag ayaw sa vlog ko, ayaw kong panurin ng tao, hindi ko sila mapipili. Anyway, naririnig nyo ba yung nasa labas? May ginagawa dyan, may barena. Ang sarap ng homemade bread. 9:30 AM na rito. Hindi ako dapat magtagal kasi aalis ako. Dapat mga 11:50 nandun na ako sa apo ko. Nagsasalita ako, di ko namamalayan yung oras. Ayun. Lalakarin ko lang yung mga 15 minutes. Yung GoPro tumigil mag-isa. Parang minsan kasi nag-overheat. Yung kape ko, ubusin ko rito sa balkon. Tingnan natin yung mga bulaklak kasi di ba tinanggal namin ng isang araw ito. Pinagtatanggal namin kasi ang akala namin uulan ng malakas. Baka masira ang mga bulaklak. Ibinaba namin dito. Tapos ngayong umaga, ibinalik ko na mag-isa.
Magaganda pa rin. Nagtatagal ang mga bulaklak ng ganito. Isa-isang nalalanta, kagaya ho nito, oh. Diba, ano na, oh, sira na. Tanggalin na natin. Tsaka ito. Oh. Madali naman tanggalin kahit kamay lang, oh. Pagka dry na. Tapos tapon dito. Yan ko lang yan ilalagay. Tapos ito, oh. Bubuka pa ho ito, oh. Ito. Ayan ang panahon. Turin, Italy. Ito naman yung kamatis. Parang may balak na mamulaklak. Yung parsley na pinutol ko. Ayan. Tumubo ulit ng mga bagong dahon. Kasi pag hindi ko pinutulan, tatanda yung dahon, titigas lang. Kagaya nito, kailangan ko na itong tanggalin, no? Kahit hindi ko kailangan, ipini-freezer ko. Hindi kasi magkakaroon ng chance na tumubo uli yung mga bagong dahon kapag hindi tinanggal itong mga luma. Tapos baka tumaas ng husto, mamulaklak. E di wala na, hindi na magdadahon. Pati itong basil, yung mga tinanggalan ko dati, o mga pinutol ko. Itong ninyo, meron na uli, oh. Yan, mga pinutulan ko yan, eh. O, ang bilis, oh. Mas maganda talaga pag pinuputol. Dati kasi parang nanghihinayang ako. Sabi ko, hayaan ko lang dahil magandang tingnan. Kaso naman, wala, namamatay at saka namumulaklak din, eh. Tumataas din, natitigil sa pagdadahon. Ito, mukhang mamumulaklak din. Ito rin. Ito rin ho, oh. Di ba bulaklak yan? Maliit na maliit pa. Ayan, maliit na balkon ko. Ito na ho ang garden ko. Wala naman dito kasi kami masyadong options. Ito yung kalsada, oh. Tahimik. May mga nakanakang naglalakad. Ganito lang ho ang lugar namin. Ayan. Sa tapat namin na yun, ang ganda ng sa gabi. Naglagay sila ng ilaw. Parang Christmas lights. Kasi pag ganitong maganda ng panahon, lalo pag yung summer na talaga, July, August na yan, ang dami na hong nag-ano dyan sa mga balkon-balkon dito. Lalo sila maganda balkon nila malaki. Dami na dyan mga bisibisita sila, magdi-dinner sila dyan, candlelight. May mga ilaw-ilaw sila dyan sa paligid. Tapos may mga candles sila. Kasi di ba sa lamok din yun. Yung may nabibili kasing kandila para sa lamok. Pantaboy. Kape lang ako dito ng konti. Pero parang naginaw. Ayun, hangin. Kanina nag-aalmusal ako. Nag-ano yung GoPro tumitigil. Parang nag-overheat. Tinignan ko yung settings. Wala namang nakalagay na mag-automatic off. May mga options kasi. May 5 minutes, 15 minutes, ganyan. 30 minutes. Wala naman. Hindi ko naman sinat sa ganun. Pero nagpusa akong namamatay. Siguro dahil nga sa pag nag-overheat, nag-automatic off. Narinig niyo yung mga ibon sa tabi namin. Kumakain din sila dito pag may mga tinapay ako nilalagay. Medyo malamig, may hangin. Mabuti pa kayo pumasok na ako, mag-beddings na ako para yung may magawa na rin ho ako dahil aalis na ako maya-maya. May 1 hour pa ako para magstay sa bahay, then lakad na. Pakita ko ulit yung surroundings dito. Tingnan nyo yung aming alagang pusa. Ako ay may alaga, pusang mataba. Hindi naman ho talaga siya matabang mataba. Tama lang ang ano niya, tama lang ang katawan niya sa edad niya. Bali ano siya, siguro 4-year-old na yata siya. Kinuha namin sa 2020.
Siguro mga 4 ang edad niya. Tapos pinaano namin siya, ano ba tawag doon sa, parang pinapaligate. Pinapaligate. Dito kasi ang tawag doon is sterilize, sterilizata. Para hindi na ho siya magbuntis. Kasi ang pusa, pag hindi mo ginawa yun, maririnig, may time na, may period doon nakakaramdam sila na gusto nilang makipag-mating sa pusang lalaki. Siyempre, maingay. Tsaka merong, alam niyo, makaka-relate yun yung mga pusa din. Meron ho sa kanilang lumalabas na fluid na hindi kaya, tsaka parang yung, yung urine nila, yung iba amoy. Kaya, pinaano na namin, against against sa ng nature nila, pero walang magagawa eh. Kawawa din sila, nagsasuffer din sila kapag nakakaramdam sila ng ganon, para may longing sila, tapos hindi naman magawa kasi wala naman hindi naman mo siya pwedeng lumapit sa ibang pusa, nasa bahay siya eh, wala naman siya sa labas, di ba? Tsaka yun ang cause ng pag-aaway ng mga pusa, pinag-aawayan nila yung babaeng pusa, mga lalaki, mag-aaway-aaway sila, yung mananalo yun ang magiging parang asawa niya, asawa sa kanya. Mula ho nung pinagawa namin yon, ang tendency ng pusa tataba. Kaya meron silang pagkain na nakalagay Parigati sterilizati para sa mga pusa na ganun nga, pinaganon mo na dumaan na sa ganung klase ng operation na So, pag hindi kasi yun ang pinakain namin, tataba siya, madali silang tataba. Kaya yun ang pinapakain namin. Bumibili kami ng ganun para sa kanya. Tangkita ang kalatsina. Ironic, no? Na may mga friends ka sa Facebook, tapos ang makikita mong subscribers mo ay hindi mo makilalang tao. Yung mga nakita lang yung content mo, yung videos mo, tapos nagustuhan, magsasubscribe, tapos manonood sila. Marami akong gano'n na marami. Kasi konting subscribers ko, karamihan ho doon ay hindi ko kilala. Kaya nasabi kong ironic, kasi minsan parang akala mo may mga friends ka, pero hindi ang pagka-friend nila, hindi ganun ka, may limit talaga, hindi, for whatever reason, meron ayokong sabihin, pero nararamdaman ko kung bakit. Anyway, pero hindi ko nila lahat yung mga hindi nag-subscribe, hindi lahat ay ibig sabihin ay ganun sa yung iniisip ko. Marami din ho kasi hindi mahilig talaga, pero kaibigan kong totoo yun. Hindi sila mahilig talaga sa ganito, mga YouTube, mga Hindi sila mahilig mag-subscribe. Ayaw din siguro nila ng mga complications na may mga sila dyan, tapos lalabas-labas sa wall nila, pwedeng ganun. Meron talaga rin hindi mahilig sa SOCMED, hindi rin ayaw din nag-spend ng time sa panunod ng YouTube. At meron din parte na mga nanonood sa iyo pero ayaw nila mag-subscribe, parang ini-stalk ka lang, yun. Pero nabu-view ka pa rin nila. Para ayaw nila mag-commit o ayaw siguro nilang you know what I mean, paprangkahin ko na. Ayaw mo nilang sumuport sa channel. Dito, may mga kaibigan din akong content creators at yung iba, kumpare-kumare ko, nung nagbuo sila ng channel, agad, dahil talagang very close friend ko sila eh. May malaki talaga ang pinagsamahan talaga namin, marami mula pa nung panahon. 2 dekada mahigit na kami magkakaibigan. Though bihira na kami magkita-kita, pero ako agad ang tendency ko kagad ay mag-support sa kanila dahil gusto ko silang mag-pursue yung kanilang channel, lumago. Tapos sila yung mag-succeed sa goal kasi masipag talaga sila. Ginagawa nila lahat para
yung channel nila ay lumago. Sa tingin ko naman okay na okay. Talagang habang lumilikod ang taon. Dahil actually nagsimula sila siguro 2 years lang. 2-3 years lang. Pero ang bilis ng paglago ng channel dahil marami silang pinapasok ng may mga pages sila. Pero nandun ang suporta ko. Gusto kong tulungan at sa makakaya kong paraan. Hanggat kaya kong mag-like, ganyan-ganyan, mag-comment, ginagawa ko. Ganon ang mga tunay na kaibigan. Hindi yung sasabihin lang, tapos magpe-friend sa'yo sa Facebook, tapos yung pala, wala na. Ganon lang. Pero sinasabi ko, hindi ko nila lahat na pare-pareho yung motibo. Kasi may mga tao talaga halos hindi nagbubukas ng Facebook, halos hindi nanonood sa YouTube. May iba silang pinagkakaabalahan din. Pero sila, seryoso nila na friend kanila sa sarili nila. Yun lang. Sana wag masamain yung sinabi ko. Though, alam ko kung sino ang mga nakasubscribe sa akin. Siyempre nakikita naman natin yan sa natin, no? Sa channel natin. Salamat pa rin sa mga nanonood at nag-subscribe lalo. Ngayon, yung hindi pa ako nagsusubscribe, sana mag-subscribe kayo kung wala naman mawawala sa inyo. Kahit i-click nyo lang, kahit di na kayo manood. Ganyan din naman ako pag may nagustuhang YouTube channel, nilalike ko para yun ay makikita ko agad. Kasi once na nilike mo, pag talaga interesado ko, sinasubscribe ko yun. Dahil wala na mawawala sa akin, mag-subscribe ako. Kaya para lumabas sa akin dahil may mga gusto akong pakinggan doon, lalo mga informative na mga videos at nakakalibang. Ako naman sa vlog ko, hindi naman siguro ganun kaganda. Ang dami-dami mas magandang vlogs. Sabi ko nga sa inyo, dino-document ko yung buhay ko. Dahil darating ang araw, siguro pag umabot tayo, may awan Diyos ng 70, 80, 90, makikita natin kung ano tayo, paano tayo kumilos, paano tayo magsalita, no? Tsaka kung ano maginawa natin sa buhay natin, di ba? Ang gandang balikan. Hindi gaya nung paano, kailangan mo pa ng mga recorder, tapos ipi-play mo pa yung sa VH. Nagsimula ako Betamax, VHS, tapos ayan na, technology. Ngayon, magbukas ka lang ng YouTube, makikita mo na yung sarili mo, nagsasalita ka, may ginagawa ka. Tsaka, syempre, ang kasunod niya, yung mga anak natin, ngayon, malalaki naman ang anak ko, mature na sila. Pwede na lang panurin sa ngayon. Pero yung mga apo ko na maliliit pa, hindi pa nga sila pwedeng laging manood ng mga content ko dahil pambatang kanila. So, darating ang araw, pag lumaki sila, makikita na yung lola nila, na dito sa YouTube, parang mababalikan nila, ay si Lola, ito pala yung ginawa niya noon nung hindi pa siya matanda. Matanda na rin ako ngayon, pero hindi pa ako, to say, pag 80 na ako, pag umabot ako sa ganong edad, 85, 90 sana, makikita nila, ay si Lola, ganito pala siya. Tapos minsan kasama ko sila sa video, dahil siyempre nag-get together kami, family, pag may mga okasyon, mga bata, mga apo ko, nakayakap, nahahalikan ko sila, hinahalikan nila ako, yung ganun. Di ba sarap balikan? Para ka lang nagre-register ng since na ganun na rin lang naman nga, gusto kong i-save, o di, ginawa ko na akong YouTube channel, pinablish ko na para meron may gustong sa akin, manood, di open ako sa public mapanood. Wala naman akong tinatago, wala namang masama, at hindi ko lalabagin ang mga rules and regulations ng YouTube. Na-copyright ako ng ilang beses dahil may music yung hindi pa naman nga kasi ako magaling, hindi ko pa alam. May mga na-copyright pala akong video. Nalaman ko lang lately nung sineryoso ko na ito kasi nung unang sinisave ko lang. Pero kahit pala nakasave at naka-private, makaka-copyright ka pag Yun, tinanggal ko na yun, inayos-ayos ko na. Sana wag nang maulit. Kasi nga sabi nila, pag may na-copyright ka, hindi ka mamonetize talaga kahit na oras na para mamonetize ka. So, ayun, yun lang. Sana wag yung masamayin yung sinabi ko. Dahil yan real talk. Alam niyo naman, may tayo may instinct, human instinct natin yun. Hindi ko sinasabing, sabi nila ang Pilipino daw may crab mentality. Sa tingin ko hindi lang.
Buong mundo yan. May mga nasa ugali ng tao yan eh. Meron talagang tao na ayaw na nakikita umaasenso yung iba. Ayaw na. Ang tanong ko naman bakit, 'di ba? Lalo wala naman sa ginawang masama. Hayaan mo sila mag-fly o mag-take off, mag-fly high, 'di ba? Dahil pinaghirapan nila 'yun eh. Di wag tayo mainggit. Gawin din natin yung kaya natin, tapos maging supportive tayo sa kanila, maging masaya tayo para sa kanila, 'di ba? Mas masaya pag mga nasa paligid mo ay masasaya din kaysa naman yung puro lang naririnig natin problema, binabagsakan ka ng mga problema. At least yung mga ganyan, kaya ako mahilig din ako manood ng ganito, yung mga YouTube, Kasi sabi ko, pag gusto ko ng comedy, doon ako sa isang vlogger na natatawa ko. Pag gusto ko naman ng mga crime stories, meron din akong favorite na crime story vlogger. Pagka naman gusto ko ng informative naman, doon naman ako sa mga nagtuturo tungkol sa pagbablog, ganyan ang ganito gawin mo, mga tips. Pag gusto ko nang magluto, gusto ko nang matuto ng ganitong luto, doon naman ako sa cooking vlog. O diba? Ang laking bagay ng YouTube. Kaya ang akin yun lang. Sana huwag niyo masamain yung mga nasabi ko. At sana mag-subscribe kayo sa Prangkahan. Ayaw nyo at gusto sa akin, o sana naman mag-subscribe na kayo. Kahit di nyo na nga ako panoorin. Sabi nga ng isa, may kasabihan na you can bring a horse. You can bring a horse to the water, but you cannot make him drink it. Ganon no. Basta ang tema yon, pwede mo silang dalhin sa tubig, pero di ba proverb? Pwede mo silang dalhin proverb ba? Oo. Ang tawag sa mga ganon, no? Mga sayings. Dalhin mo sila sa tubig, pero hindi sila mapipilit na inumin yon. Sa madaling natin, pag in-apply sa buhay, pwede mong bigyan ng advice ang isang tao, pero hindi mo sila mapipilit na sundin yung sinabi mo. At kahit din ako, kaya sabihin na pilitin ko ang tao, manood ka ng channel, kung mag-subscribe ka. Hindi ko sila mapipilit kung ayaw nila, hindi nila type ang content ko, hindi ko sila mapipilit.